ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal. Sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na pong mahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng pistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang banal niyang pangalan at ang maluwalhati niyang krus. Nagkatawang-taong anak ng Diyos para sa ating kaligtasan, sa krus ipinahayag niya ang dakilang awa at pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan. Kay Jesus bubukal ang ating pag-asa at lakas upang pasanin din natin ang ating mga krus na may pananalig, pagsunod at pag-ibig. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, mapagpakumbaba nating aminin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at hilingin natin sa Panginoon na tayo'y Kanyang kaawaan at patawarin. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. O Panginoon, kawan mo kami. O Kristo, kawan mo kami. O Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa langit
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa impiling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yon sa dulo ng isang tikin. At sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak, iyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat siya'y pagkunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon, sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po kayong lahat dito sa dambana ni Santo Padre Pio, gayon din ang lahat ng nanonood ng live. Sabi ko nga po kanina, kapestahan ngayon ang Poong Nazareno at nakikiisa tayo sa mga deboto na kung saan kasalukuyan nang nagsimula ang prosesyon. Kanina pang madaling araw na ang sabi sa media ay aabot ng 8.2 milyon. Ganyan po, karami ang deboto at hindi pa diyang kasama sa buong Pilipinas. Ang paghuhubad ng Diyos, ng kanyang pagka-Diyos, alang-alang sa pagmamahal sa atin upang tayo ay maligtas. For God so loved the world that He sent His only Son. Ito mga kapatid, ang tema ng aking homilya ngayong araw sa pagninilay sa mga pagbasa at gayon din sa pagninilay ng ipinagdiriwang nating itong pagpaparangal at pamimintuho sa ating Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Poong Nazareno na kung saan milyong deboto na mimintuho sa Kanya. Kamakalawa ay nagsimula na ang pagpapahalik at pagkatapos nito ang prosesyon na nagsimula kaninang madaling araw pagkatapos ng banal na misa doon sa Quirino Grandstand. Tuwing ikasyam ng Enero, pinagdiriwang ng lokal na pamayanan ng Quiapo ang isa sa pinakamatanda at pinakamatinding debosyon sa ating pananampalatayang Kristiyano. At ito ay ang debosyon sa mahal na Poong Nazareno. Ang imahen ng itim na Nazareno ay higit na sa 400 taon na dinala dito sa Maynila mula sa Acapulco, Mexico, sa kapanahunan ng kalakalang galyon o yung tinatawag nating galleon trade. Dahil inilagay ito sa isang dating simbahan sa Intramuros, subalit nagkaroon ng sunog at lindol kaya nawasak ang istruktura, subalit himalang nakaligtas ang imahen mula sa pagkawasak ng mga trahedya. Kaya siya'y inilipat sa simbahan ng Quiapo na mas kilala rin bilang St. John the Baptist Parish. Subalit nagkaroon din ng malalakas na lindol kaya nasira ang istrukturang ito. Hindi kailanman nawasak ang imahen ng itim na Nazareno. Nagkaroon ng malalaking pagpapaayos at pagpapaganda ng simbahang ito at hindi akalaing nakaligtas rin ang tahanan ng ating Poong Nazareno pati na siya mismo mula sa pagkawasak ng ikalawang digmaang pagdaigdig, yun pong World War II. Kaya ang simbahan ng Quiapo
na pinagkagandahan pa pagkatapos ng digmaan at ito rin ay ipinagkaloob na gawing minor basilica. Kaya't itong tahanan ng Itim Nazareno ay kilala rin ngayon bilang Minor Basilica of the Black Nazarene. Ang Minor Basilica at Shrine ng NAP ay nakapag-donate sa 32 diocese sa Pilipinas ng original replica ng Nazareno upang patuloy na paliguin ang debosyon sa Poong Nazareno. Mga kapatid, ang narinig nating mga pagbasa ay nagpapahayag kung paano ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Napaka-personal ng karanasan ng mga ordinaryong tao sa Poong Nazareno. Marami sa kanila ay pinagaling sa karamdaman. Ang iba ay ipinagkaloob ang kanilang kahilingan at ang iba ay nadama ang pakikiisa ng Poong Nazareno sa kabila din ng kanilang mga araw-araw na tiisin sa buhay. Makikita natin ang mga patunay na iyan kung nanood kayo ng balita kagabi. Iba't ibang klase ng tao, matanda, may sakit, lumpo, bulag, na nagpilit makapila at makahipo sa Poong Nazareno. Marahil, ang Poong Nazareno ay may tinig na nagsasabi sa kanila at gayon din sa atin, nakaisa ko kayo sa lahat ng inyong sakripisyo at pagtitiis. Nakaisa ko kayo sa lahat ng inyong sakripisyo at pagtitiis. Pero hindi dito natatapos ang lahat. Simbolo ng pag-asa si Kristo na makakaraos tayo palagi kung ano man ang ating hirap na nararanasan. Huwag nating kalilimutan yan. Makakaraos tayo palagi ano man ang hirap nating nararanasan. Ang mensahe na dala ng ating pagbasa ay tungkol sa dakilang pagmamahal ng Diyos na hinubaran ng kanyang sarili ng pagka-Diyos para maging tao, alang-alang sa atin, alang-alang sa kaligtasan ng sanglibutan. Mga kapatid, ang ganda po ng tatlong pagbasang narinig natin kung saan ito yung naging sentro ng aking tema. Kung narinig natin sa unang pagbasa, nagreklamo ang mga tao sa Diyos dahil ang hirap nila sa disyerto. Kaya't pinarusahan sila at pinadala makakamandag na ahas at ang sinumang tuklawin ito ay siguradong mamamatay. Kaya nagbalik loob ang mga Israelita at ang sabi ng Diyos kay Moises ay, gumawa ka ng tansong ahas at ilagay mo sa tikin at pagkatapos lahat ng makagat at titingin dito sa tikin na ito ay hindi mamamatay. At yun din yung inulat sa ating ebanghelyo. Pero ngayon, ang nasa tikinang yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na kung saan ang tumitig at magdasal sa Kanya, gaya ng sabi sa Ebanghelyo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yan ang sinasabi sa ikalawang pagbasa sa mga taga-Pilipos na kung saan iniwanan ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos para makiisa sa atin bilang tao. Hinubad ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos alang-alang sa atin. Kaya ang mensahe at ang hamon sa atin sa pagdiriwang na ito ay una, ang sakripisyo ay may kapalit na kaluwalhatian. Pakakatandaan po natin yan. Hindi nagtatapos sa hirap ang lahat.
kundi may ginhawa at kaluwalhatian. Pangalawa, dapat nating mapagtanto na lubos tayong mahal na mahal ng Diyos. Ito marahil ang karanasan ng mga taong nakikipagsiksikan upang makalapit sa poong Nazareno. Tulad ng isang babaeng balo sa bagong tipan na 12 taon nang dinudugo ay nagsikap makipagsiksikan din sa mga tao noon para mahipo man lamang ang laylayan ng damit ni Jesus upang mapagaling ang kanyang karamdaman. At ang isa po sa paraan ng pagdadasal sa Nazareno ay titigan lang natin ang kanyang mukha, gayon din ang krus. At pagkatapos, hayaan din natin titigan tayo ng poong Nazareno at dinggin ang kanyang mensahe sa atin. Biba poong Nazareno, pagpalain tayo ng mahal na Diyos. Para sa mga nagnanais maghandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo na, nasa Belen, tayo nasa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sapsapan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunurin mong anak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay namuhula
Ama naming banal, ikaw ang bukalan ng kabanalan, kahit sa pamamagitan ng Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay ang bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-inapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na po natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sana
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace po. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito ang ating Panginoon Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapapalad ang mga inaanyayahang magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese na Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Minamahal kita, tunay ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking ibig at ako sa iyo'y aawit. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking ibig at ako sa iyo'y awit. At ako sa iyo'y aawit. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Panginoon Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ang kagalingan mula sa Diyos. Sa mga nagnanais po mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang rosas sa may extension na ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat
tampulang rosas naman ay simbolo na ating makahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Ang lahat po. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang banal, Ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo natin makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.